Oy, isang scientist daw ang umamin 'no, tungkol sa mga aliens, mga UFO 'no, si Boyd, Bushman, deathbed confession mga tol. So ito ang ating aalamin at bibigyan ng reaction video mga tol kasi talagang interesado ako 'no. Ewan ko kung may mga interesado rin sa inyo 'no, kapag ang pinag-uusapan talaga rito is yung mga bagay na hindi natin alam. Nakakaano kasi, alam mo 'yun, mapapaisip ka na, "Oh, totoo kaya 'yan?" Mga gano'ng mga bagay 'no. So interesting topic 'to mga kapatid mula kay Random Pinas. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel mga tol. Siyempre nakalagay po ang link sa ibaba 'no, itong videong panonoorin natin, nakalagay ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, reaction sa mga usaping politika, West Philippine Sea at mga ganitong interesting topic 'no, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin 'to mga tol. Inamin ng isang scientist ang nalalaman niya tungkol sa mga UFO at aliens. Nandito na raw sila at meron siyang ebidensya. Hindi pangkaraniwan ng scientist na ito. Dating nagtatrabaho sa Lockheed Martin at engineer ng Texas Instrument. May ilan ding patents ang nasa pangalan ng inventor scientist na ito na siyang nakadagdag sa kredibilidad ng kanyang istorya. Sa kabila niyan, maraming batikos ang natanggap ng scientist na si Boyd B. Bushman. Ating alamin kung bakit. Lahat tayo limitado ang oras sa mundo at kapag malapit na ang oras mo, gusto nating maalala tayo tungkol sa kung anumang bagay. Karamihan sa atin hindi alam kung kailan tayo mamamatay, pero sa ilang taong alam nilang nalalapit na, nagkakaroon sila ng tsansa na gumawa ng isang makabuluhang bagay bago pa man sila mawala. Maaari mag-iwan ng material na bagay, kotse, bahay, pera, pamana, o maaaring simpleng bagay, mga simpleng salita. At tila mas naniniwala tayo sa mga huling salita ng mga taong malapit nang mawala dahil hindi na sila takot sa kahinatnan ng kanilang sasabihin o dahil sa gusto nilang mawala ng bigat ng lihim na matagal na nilang iniingatan. Imagine mo 'no, sa mga huling oras, magsisinungaling ka pa ba 'no? Wala ka nang itatagong kahihiyan nun kahit nga umamin ka na ng lahat-lahat puwede mong aminin na, 'di ba? Aminin mo na lahat-lahat kasi after nun, 'pag nawala ka na sa mundo, wala na, 'di ba? So, ikaw ano sa tingin mo 'no? So, totoo kaya kung ano man yung sasabihin niya? Puwede kang mag-comment sa baba. Mga lumipas na taon, marami nang nakakagulat na deathbed confession. 2004, sina Aman Dillier, bago siya mamatay ay inamin niya sa kanyang asawa na siya ang responsable sa isang major heist sa Israel noong 1983, kung saan milyong-milyong halaga ng antique pocket watches ang ninakaw, kasama ang isang relong ginawa para kay Marie Antoinette. 1994, si Christian Sperling, isa sa mga tao sa likod ng kilalang litrato ng Loch Ness Monster. Bago siya mamatay, inamin niyang pineke ang litrato para may benta ito sa Daily Mail. At ang mastermind ay ang kanyang stepfather na si Marmaduke Wetherell. 1991, pagkatapos ng ilang taong domestic violence, si Geraldine Kelly pinaril at pinatay ang kanyang asawa. Inilagay ang katawan sa isang freezer. 7 taon ang lumipas nang lumipat siya sa Somerville, Massachusetts. Kumuha siya ng isang moving company para ilipat ang freezer papunta sa isang storage facility sa Somerville. Dahil sa isang breast cancer noong 2004, inamin niya sa kanyang anak na pinatay niya ang kanyang ama at itinuro niya kung saan makikita ang katawan. Dahil sa mga kasong yan, ano kaya ang ating iisipin kung ang deathbed confession may kinalaman sa mga UFOs at aliens? Noong 2014 nang pinag-usapan sa internet ng isang recorded testimony ng isang dating aerospace engineer na si Boyd Bushman.
Sa video, binahagi niya ang kanyang nalalaman tungkol sa mga extraterrestrials na nagtatrabaho para sa US government. Dati nagtatrabaho si Bushman sa Lockheed Martin, isang American Aerospace, Arms, Defense, Information Security at Technology Corporation. At gaya ng sinabi ko kanina, may mga ilang patents din sa ilalim ng pangalan ni Bushman. At yan ang dahilan kung bakit naniniwala ang ilan na authentic ang kanyang mga sinasabi. August 2014 namatay si Bushman. 2007 pa ni-record ang video at October 82 na-upload sa YouTube. Sa video, sinabi ni Bushman na hindi siya naniniwala sa teorya. Sa halip, ang pinaniniwalaan niya ay ang data kung saan nanggaling ang teorya. At para sa kanya, napatunayan ang lahat ng kanyang isiniwalat. Ayon sa kanya, 13 taon nang nakalipas na magkaroon siya ng mga contact sa mga taong nagtatrabaho sa isang government organization na siya nagbahagi sa kanya ng impormasyon tungkol sa alien contact. Sa una, itinalakay niya ang ilang UFO sightings na naganap sa Phoenix noong 1997 at 2007. Meron tayong video tungkol sa Phoenix Lights na yan. Kung may oras ka, ay bisitahin mo yan sa ating channel. Panoorin niyo yan. Pagkatapos ay nagpakita siya ng isang litratong kinunan daw ng kanyang kaibigan at makikitang tila katulad ito ng mga eksenang naganap sa kalangitan ng Phoenix. Tapos nito, pinakita niya ang ilang litrato ng mga UFOs. Sa kanyang paglalarawan, kahit tila metallic ang itsura, ay hindi daw ito gawa sa metal. 38 feet wide at gumagamit ng anti-gravity devices. Ayon kay Bushman, ng mga litrato at impormasyon, ibinahagi sa kanya ng kanyang mga contacts na nakausap niya sa loob ng nakaraang 13 taon. Tungkol naman sa pinanggalingan ng mga UFOs at ng mga extraterrestrials, ayon sa kanya, ang mga aliens galing sa planetang Quintonia o Quintumnia at 68 light years ang layo nito mula sa atin. Nagpakita pa siya ng litrato ng Mars at Jupiter. Nakunan daw ito ng isang UFO na dumaan sa ating solar system. Ayon sa kanya, hindi bababa sa 18 aliens mula sa Quintonia ang alam niyang nasa Earth. May contact sa US government at mga scientists. Inilarawan din niya ang mga aliens. Nasa 4.5 hanggang 5 feet tall ang mga ito at nabubuhay ng hindi bababa sa 200 Earth years. Wow. Habang ipinapakita ang mga litrato ng mga aliens, ipinapaliwanag niya ang pagkakaparehas ng itsura nito sa mga tao. Gaya ng pagkakaroon ng 5 daliri sa kamay at paa, pero sa paa, walang pagitan ng mga daliri. Parang daliri ng mga palaka. At ang kanilang spine, binubuo ng 3 main backbones, ngunit hindi ito gawa sa bones, kundi gawa ito sa cartilage. Ipinaliwanag din ni Bushman kung ano ang paraan ng komunikasyon sa kanila. Gamit nilang sarili nilang boses sa pamamagitan ng telepathy para makipag-usap sa iyo. Kapag kausap mo sila, magugulat ka na lamang na sinasagot mo ang sarili mong mga tanong gamit ang sarili mong salita. Ayon sa kanyang mga contacts, ipinaliwanag ang society ng So galing daw ang mga aliens no sa Quantumia, ang layo ay 68 light years mga tol no. So mga nagtatanong, gaano ba kalayo yung 68 light years? 'Di ba? Medyo malayo 'yun syempre, pero kung ang sasakyan mo ay tumatakbo na kasing bilis ng liwanag, ganun kabilis kasing bilis ng liwanag ang takbo ng sasakyan mo, lalakbayin mo yung planeta nila papunta rito sa Earth ng 68 years. Ganun katagal. Biruin mo umaandar yung sasakyan mo sa kasing bilis ng liwanag, ganun kabilis. Pero mararating mo to, ang planeta natin o planeta papunta sa kanila ng 68 years. 'Di ba? So, una-una, grabe yung advance talaga ng technology nila kung meron silang sasakyan na kayang umandar na sing bilis ng liwanag. 'Di ba? Ganun kabilis. Tapos 68 years pa ang tatagalin bago makarating dito at bago makarating dun sa kanila. Pero ang buhay naman daw nila yung maabot ng 200 Earth years, 'di ba? So, hindi natin alam mga tol, ano sa tingin mo? Ayon sa kanyang mga contacts, ipinaliwanag ang society ng mga aliens bilang nahahati sa 2 pangunahing grupo na nakasentro sa pag-farm ng mga baka. Okay. Kilala natin ang isang grupo bilang mga wranglers. Sila ang may hawak sa karamihan ng mga baka.
Ang isang grupo naman ay ang outcast ng mga rustler, mas agresibo, gustong agawin ng mga baka mula sa mga wranglers. Mas maayos daw ang ating relasyon sa wranglers, pero sa statement na yan, tila ipinapahiwatig na may relasyon din tayo sa mga rustlers. Mahirap intindihin kung literal na mga baka ang sinasabi ni Bushman, o baka naman tayo mga baka. Sa dami ng isiniwalat ni Bushman ng mga detalye, tila hindi ka panipaniwala. Nang lumabas ang istorya sa iba't ibang news outlet sa buong mundo, agad-agad inatake ang authenticity ng video. Napansin ng isang Reddit user na ang litrato ng aliens ni Bushman tila parehas ng laruan niyang alien. Okay. Sinabi pa ng isang Canadian newspaper, "You can buy one in Walmart." Sinasabi ng ilang kritiko na ang edad ni Bushman at mahinang kalusugan ang dahilan ng kanyang mga sinasabi, na siya ay inililigaw o pinipilit ng ilang tao, gaya ni David Sereda. Si Sereda, kilala at prominente pagdating sa UFO at spiritual na usapin, na binabatikos din sa mga isinulat niya tungkol sa reverse engineering ng mga UFOs at pakikipag-usap daw niya kay Jesus at sa Birheng Maria. Si Sereda ang nasa likod ng recording. Ang estilo ng pag-edit, pati ang mga ebidensya at litratong pinakita ay katibayan ng pakikialam ni Sereda sa sinasabing confession. Pati ang oras ng pag-upload ng video binatikos din. Oktubre kasi ito, panahon ng pag-upload ng nakakatakot at mga nakakagulat na mga videos dahil sa Halloween. Sa kabila niyan, karamihan ng mga tao kumbinsidong naniniwala mismo si Bushman sa kanyang mga sinasabi. Ang iba naman, sinasabing biktima lamang siya ng isang con artist. Isa pang posibilidad ay naniniwala talaga si Bushman na dinalaw na tayo ng mga extraterrestrial at UFO at sinubukan niyang gamitin ang lumalala niyang kalusugan para gumawa ng isang kasinungalingan para kahit papaano ay mapag-usapan at pag-isipan ang paksang ito. Ang lahat ng ito, binuod niya sa isang deathbed confession, gumamit ng cultural beliefs para mas maging kapanipaniwala. At sa kabila ng matitinding kritisismong ibinato sa Bushman video, hati pa rin ang mga tao. Yes. Parehas may mga sumusuporta, pinagdidebatihan ng authenticity ng video. Kaya sa tingin ko'y ang tanging na iwan tanong ay anong sa tingin mo? Huwag kalimutan. Okay, no, kung ako tatanungin mga tol, 'di ba? Sa usaping extraterrestrial, hindi itong mga nasa picture, hindi itong mga aliens mga tol. Pero usaping extraterrestrial, o sabihin na lang nating tayo lang ba ang bukod tanging nabubuhay, no? Na nilikha. Sabihin na lang natin nilikha ng Panginoong Diyos. So, siguro naman ikaw at ako ay naniniwala sa Biblia at ikaw at ako ay naniniwalang may Diyos na lumikha, maliban na lang kung isa kang ateista, kung isa kang talagang science-based person na lahat ng nangyayari ngayon ay may kinalaman sa science. For example, walang lumikha sa atin, tayo ay bunga ng natural selection, 'di ba? Walang Diyos para sa iyo, hindi tayo magkakasundo sa usaping 'to, no? Pero kung ikaw ay isang Kristiyano, naniniwala ka sa Biblia at naniniwala ka sa dakilang Diyos na lumikha, ang tanong, tayo lang ba ang kaisa-isang nilikha ng Panginoon? Tayong mga nandirito sa mundo. Kung ako tatanungin mo, hindi. Kasi mababasa mo rin naman sa mga kasulatan, no, sa Biblia, na may mga sinusugo ang Panginoong Diyos na ipinapakiusap sa atin. Like for example na lang mga tol, yung mga anghel na isinugo niya, para balaan si Lot, na ialis yung kanyang pamilya doon sa lugar ng Sodoma, 'di ba? Kasi guguhuin na yun, kumbaga huhukuman na yun, 'di ba? May mga anghel doon. Ano pa ba? Yung mga anghel na nababasa natin, 'di ba, sa Biblia. Lahat 'yon mga tol ay hindi natin katulad na mga tao na nandirito sa mundo. So pwede mong sabihing extraterrestrial kasi hindi naman sila taga-mundo eh. Kailan ba naimbento yung salitang alien? Ngayon lang naman 'yan 'di ba? Pero kung nung unang panahon meron ng word na alien, baka alien din ang tawag nila doon sa mga 'yon. Yung mga bumababa dito, yung nakasulat pa nga sa Bible 'di ba?
Yung may tatlong muka, mukha ng leon, mukha ng agila, mukha ng, toro, oso ba yun o toro, 'di ba? Tapos meron siyang siyam na pakpak, 'di ba? O kaya yung bilog na may bilog din, may gulong na may gulong din sa loob tapos napapalibutan ng mata. Imagine mo yun, tao ba yun, 'di ba? So kung nabuo na yung word na alien nung unang panahon, baka nga alien din ang tawag nila dun. Pero ang tawag nila dun, ang tawag nung nakalagay dun sa Bible is hugo o anghel, 'di ba mga anghel? Eh, sino ba yung mga anghel? Taga rito ba sa mundo yun, 'di ba taga taga langit yun. O di ibig sabihin mga tol, bukod sa ating mga tao ay meron ding una pang nilikha kaysa sa atin, 'di ba? Merong unang nilikha, meron pa nga yang ano dun, may hierarchy pa nga yan, 'di ba? May mga cherubim pa, mga kerubin, 'di ba? Ang mismo diablo, 'di ba? Dati daw siyang anghel na nagtaksil o nagmataas kaya ipinatapon siya rito kasama ng kanyang mga kampon. Kaya yung mga nakikita natin, 'di ba, mga shadow, mga bad spirit, yung mga gano'n, mga fallen angels daw 'yun. So sa madaling salita mga tol, hindi lang talaga tayo ang mga nilikha rito. Katunayan mga tol, may mga kasama tayong hayop, kasama nating mga insekto, kasama nating ah, mga pet natin, 'di ba? So mga nilikha rin 'yan, eh. Andirito kasama natin mga lumilipad, mga ibon, lumalangoy, mga isda, mga lamang dagat, 'di ba? Ang daming napakaraming species, lahat 'yan mga tol, nilikha, 'di ba? Wala namang kasing imposible 'no sa ating Panginoong Diyos. 'Di ba? Yung mga ulap, yung hangin na inilalanghap natin, apoy, 'di ba? Yung init, yung pakiramdam natin mga tol, lahat 'yan nilikha. Etong mundong lalagyan natin, lahat 'yan nilikha. So, hindi imposible mga tol na magkaroon din ng ibang nilikha. Katulad nga ng sinabi ko kanina, meron na nga, mga anghel, 'no, mga tol, na isinusugot pumupunta rito sa ating mundo, 'no, para magbigay ng mensahe galing sa Panginoong Diyos. So kung ako tatanungin, naniniwala ka bang may ibang nilikha maliban sa tao? Meron. Meron talaga, mga anghel sa langit mga kapatid, 'no? So ikaw, bilang isang tao, ano ang masasabi mo? Comment ka na lang sa baba. Pag-usapan natin 'yan sa comment section. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.